na 500 na po yung mga patayo. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Chis Escudero, nagsabi po sa kanyang mga kapwa senador na iwasan po ang pagkokomento dito po sa mga pabor o hindi pabor kay BP Sara dahil sila po ay magiging anong tawag dito? Magiging judge, no? Sila po ang magiging tatayong hurado ng impeachment po ni BP Sara. Ayan, pag-usapan din po natin, no? Sa isa pong pahayag ni BP Sara ay sinabi niya na hindi po siya hindi po siya magpapatawad. Ano ba tinitinda mo, BP Sara, at hindi ka magpapatawad? Huwag kang gano'n. Paulo Duterte may sinabi rin po tungkol naman kay Dilima. Yan po at iba pa pong mga balita. Dadampot-dampot na lang po tayo. Yan po mapag-usapan natin. Ang COA po ngayon may flinag, mas malalaki pong pera at ito po talaga ang dapat imbestigahan, no? COA flags DOH for 11 billion expired medicine. Grabe, 11 billion At ang ano naman po, ang isa pang linag ng COA ay yung nawala. Yung DPWH po na delay yung project ng DPWH na nagkakahalaga ng COA flags DPWH. Teka lang po. Kinakailangan na accurate tayo. Marami na ninilip. 216 billion worth of locally funded and foreign assisted infrastructure projects, citing poor project monitoring and execution. Grabe po yan, no? Samantalang ang OBP po ay wala po. Okay, Box Ball, thank you very much sa $6.99 na pangkape. Canadian dollars. Mag-start na po tayo mga kapatid. Ayan po ang mapag-usapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang iniintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan natin, no? Alam po ninyo mga kapatid, ito po, nagpahayag po si Escudero, maganda yung sinabi ni Escudero, hindi rin naman wala kang kumbaga anong tawag doon? Iba naman ang sinasabi mo sa iyong ginagawa, no? Ay putya. Nahulog po yung mga patay yung ating yung ating internet. Umuulan po kasi dito. Pasensya na po kayo ha. Yung wala ngang ulan, malakas ang Okay. Escudero urges Senator to keep mum on BP Sara's impeachment, no? Pinaiiwasan po magkomento ni Escudero dahil tatayo nga na judge. Ang problema sa iyo Escudero, alam mo na yan Alam mo na posible kayong maging huwes. Pero dahil ikaw ay waiter ni First Lady, no? Hindi naman po in the past may mga nasabi ka na against Sara Duterte. Yun yung problema natin kay Chis Escudero masarap na masarap, magandang pakinggan, ano pa yan para kang ipinaghehele, no? Para kang pag pinapakinggan mo parang tumutulayan si Escudero No, hindi po wala pong masama doon sa mga sinasabi niya, kaya lang yung action niya. Bigyan natin kayo ng halimbawa. Tatlong beses before ngayon ng impeachment. Kami alam namin ang endgame ng lahat ng investigasyon, pati si BP Sara, alam niya na yung endgame niyan ay for impeachment. Sinasabi nga ni BP Sara
na, ah, eto talagang, ginagawa ng congressman ay fishing expedition para siya ma-impeach. Kasi wala pang impeachment sa simula, eh. Wala siyang nilalabag na articles of impeachment. Ngayon, before pa, alam ko na papunta yan sa impeachment, alam din ni VP Sara. Ikaw, Chis, nung nag-Senate President ka, ang dami mo nang sinabi. May 3 instance. Halimbawa, yung bumaha, pinunan eh. 6 na taon ang plano eh. Di ba? Yung master plan na tungkol sa baha eh. Alam nyo, hindi mo naintindihan, Chis eh. Si Pangulong Duterte, iba yung diskarte niya sa baha. Ang tingin niya, kaya bumabaha sa Metro Manila at mga karatig dahil sa basura. O kita nyo, ang atake ni Tatay Digong, di ba? Nagpalinis siya ng Manila Bay, nagpalinis siya ng Ilog Pasig, mayat maya may dredging. Taliwas sa sinasabi mo na wala rin namang master plan si Pangulong Duterte, pero meron siyang common sense na para mawala yung baha, kinakailangan mong linisin yung Manila Bay, no? Ang ganda nga ng impact ng Manila Bay, daan-daan libo yung nag-volunteer para maglinis. Kasama yung Baseco, kasama yung mga ilog Pasig, etc. Kaya palpak yung sinabi mo noon at saka walang 1.4 billion. O yan ang una mong atake, no? Maatake niya eh. Ngayon lang natuklasan ni Justin Chua na dalawa yung ating live. Okay. Yan yung una mong atake. Tapos umatake ka na naman kay VP Sara dito saan pa ba siya umatake? Ayan yung naalala niyo yung sinabi ni VP Sara na na ipapahukay niya? O ano naman sinabi mo diyan? Escudero, nung sinabi ni VP Sara na ipapahukay niya yung dig up Marcos body. O sabi mo, unbecoming of a vice president, no? Hindi gawain, no? Hindi yan sinasabi ng isang vice president. O ang banggit niya nga, hindi yan sinasabi ng isang Pilipino, no? Ayan sabi niya, and toss them to the sea was unbecoming of Vice President Sara Duterte, Senate President Francis, reminding her to be prudent when speaking. Saya na mga kapitbahay, direct to the point sila eh. Wala silang paligoy-ligoy. Tapos, hindi po kabastusan minsan, akala nating mga Tagalog, bastos sila. Kasi wala naman po at opo sa kanila, no? Oh. Kaya yung pagiging direct, hindi ko lang alam kung lahat ng Bisaya ganun, baka naman trait yan ng Pilipino din, hindi lang ng mga Tagalog. Ipinagpapalagay lang natin na yung dapat trait ng mga Tagalog, trait din ng mga ibang lahi. Ano yung punto ko riyan, no? Yung sinasabi niya kasi binanatan niya si BP Sara diyan eh. Yung sinabi ni BP Sara na ipapahukay. Oh. Di hindi rin, kahit alam mo na posibleng nagpakita ka pa rin ng katapatan sa amo mo na pinagwe-waiteran mo, di ba? Waiter ka ni Lisa eh. Oh, yun yung problema namin sa iyo, hindi ka consistent, Chis. At siyempre yung tungkol po dito sa pagwawala ni BP Sara, yung ipapapatay niya. Sabi po, if she is struggling, so she could continue, ayan,
Ang payo ni Escudero etong recent na pagwawala ni BP Sara, ang payo ni Escudero ay magpatingin siya kasi hindi karapat-dapat, no? Para maging karapat-dapat siya maging Vice President. So nakakakabato, Chis Escudero, actually pinagbabawalan mo yung mga senador na magkomento pero ikaw yung napakaraming comment laban kay BP Sara before. At ang tumbok ng mga comment mo ay hindi siya nababagay na maging Vice President ng Pilipinas. Kaya duda kami sa iyo. Kung maaari lang manawagan tayo na kung kung maaari lang sana na manawagan tayo na mag-inhibit ka kasi sa dami ng sinabi mo, Escudero. Thank you very much kay Boxball ha. Sa dami ng sinabi mo, oy, meron pa palang isa. Josephine Pascual, thank you very much din sa $2 na pangkape. Sa dami ng kinumento mo na si BP Sara hindi karapat-dapat na maging Vice President kung tutuloy niya yung mga ginagawa niya, wala kang karapatan na maging judge. Ikaw yun. Ikaw yung pagsabihan mo na manahimik. Sa kilay mo mapagmataas. Nakita ko na naman yung kilay ni Chis. Alam mo yun, pag nakikita ko si Chis, no? Nakikita ko ang itsura niya, yung alam mo yun, yung alam mong matanda na pero naghabol pa ng kabataan. Grabe, ang tagal mo, Chis, na yung kilay mo hindi hindi ka talaga ako masanay sa kilay mo mapagmataas eh. Ang pambansang kilay ng Pilipinas. Punta po tayo rito. Kaya Pulong Duterte muna. Ito po ang sinabi ni Pulong Duterte nung nabalik. Pulong Duterte warns versus Dilima. Yan. Her corrupt addict terrorist allies in power. Ito po ang sinabi ni Paulo Duterte, no? Sabi ni Dilima, panahon na para i-impeach si Inday. At sino ang gusto mong mamuno? Ikaw at ang mga katropa mong korap, adik at terorista? God save the Philippines from them. Yan po. Manalangin po tayo, no? Yung mga tropa daw ni Dilima, ayon kay Paulo Duterte, na mga adik, mga korap at terorista ay hindi po sa bagay. Sila na nga talaga yung namumuno sa Pilipinas. Pansinin nyo po, balikan na, di ba? Grabe ang mga pronouncement ng PNP. Hindi po, ang mga adik po ay hindi nag-a-addict dahil adik sila. Kung hindi, para i-extend ang oras nila sa pagtatrabaho. Pag nagtagal pa si Marbil, baka magkaroon pa ng mga award yung mga adik eh. Abangan natin na magkaroon ng mga award yung mga adik niyan. Tignan nyo po yung talaga nagsama-sama talaga eh. Ito po, tignan ninyo. Jing Deles, Politico Sayon. Francis Aquino D. Ito yung di ba? Yung apo ni Ninoy. Former Magdalo, Gary Alejano. Tapos Akbayan Party List. Grabe, talagang parang reunion eh. Reunion ng mga talunan. Okay, punta po tayo rito kay BP Sara. Ito po ang pahayag naman ni BP Sara. Hell hath no fury than a woman scorned. Ito po. Hindi po talaga ako magpapatawad. Ang sabi niya rito actually, dahil umatin siya Christmas greetings niya, no? Ito po ang sinabi ni BP Sara, dahil ako ay Vice President, kailangan kong sabihin sa inyo na yan ang mensahe ng diwa ng Pasko. Ang diwa daw ng Pasko ay
kindness, pagiging mabuti, yan. Pero, ayan 'no, exemption for observing kindness. Pero siya po ay nanghingi ng exemption. Sabi niya, "Dahil ako ay Vice President, kailangan kong sabihin sa inyo na yan ang mensahe ng diwa ng Pasko. Pero po ako, hindi po talaga ako magpapatawad." Ayan. Ang galing talaga ng mga Duterte 'no? Kahit na, sa kabila po ng lahat-lahat ng ginagawa sa kanila, nagagawa pa magpatawa, eh. Nakakapagpatawa pa si VP Sara 'no? Hindi po raw siya, ah, hindi raw po siya marunong magpatawad. Hindi siya talaga magpapatawad. Kaya abangan po natin kung papaano po niya babalikan itong mga nag-file ng kanyang, impeachment. Okay, ngayon dito na tayo. Mga kapatid, kapit po kayo. Alam nyo, ito pong, investigasyon kay VP Sara, nakabatay po yan sa, mukhang may anomalya, mukhang hindi tama yung paggamit ng pondo. Noon hindi po nila yan. Ngayon meron na sila yung mga, ang pinagbabatayan na yata nila si Mary Grace Piatos. O ibig sabihin bago nila matuklasan si Mary Grace Piatos, wala silang batayan ng kanilang iniimbestigahan. Kumbaga, fishing expedition talaga. Ngayon, eto ang tanong. Ano ba yung tanong natin? Inimbestigahan nyo po, nagsimula 125 million confidential fund. Dahil hindi raw maipaliwanag ni BP Sara. Consistent po si BP Sara. Bakit niya ipapaliwanag yung confidential? Confidential fund nga. Di ba? Hindi siya magpapaliwanag ng confidential fund dahil yan ay confidential. Ngayon, kayo pilit na ayaw niya ipaliwanag, kanino niyo po isasampa? Ayan, sinampa nga nila. Isa yan po eh. Panay confidential fund. Iba't ibang confidential fund po yung sinampa nilang reklamo. Marami po ron confidential fund. Kaya ibabasura yun dahil wala nga po yung confidential fund. Hindi po yan dapat pinapaliwanag sa publiko dahil confidential. Reynan Sapanta, thank you very much sa 125 pesos na pangkape. So, eto po ang tanong. Ngayon po, kasabay po ng cleaner po ng COA, ang Office of the Vice President, wala pong flag 2023. Ayos po ang lahat. Ano po ibig sabihin ng lahat? Kasama yung confidential fund ng 2023 at 2022. Ang hatol po na alis ang OVP. Ito po yung na-flag down nila. Lalo na po itong sa DOH. 11 billion worth of expired medicine vaccines. 11 billion po nag-expired, hindi po nagamit. Hindi ba yan yung dapat ninyong hindi na po to Duque Ito na po to. Yung DOH na po na flag down po 11 billion na nasayang. Hindi po ba pwedeng yan ang inyong imbestigahan, mga congressman? Bakit po ayaw ninyong imbestigahan yan? Kasi walang involvement yung Duterte dyan. Di ba? Duterte lang kayo eh. Solid kayo eh. Ito pa isa. Ibig sabihin, gaano kalaki yung 11 billion kumpara sa 125
125 million. So, i-times 10 na lang natin. Times 10, yung 125, putya. Di 12.5. No? Tapos, 11 billion. 12.5. Mahina talaga ako sa kwentahan. So, times 11, times 10. Hindi ko kaya. Hindi, yung 1 billion ay katumbas siya ng 250, apat na 250, o 8, di ba? 8 times 8, yung 1 billion, 11 billion. Times 88. Yun. O eto po, times 88 po ng iniimbestigahan yung pera ni BP Sara. Bakit hindi nyo po imbestigahan to? Di ba? Talipandas ka, arate. Talipandas daw ako. Ano po bakit po flinagdown? Nasira yung ating mga medicine na lalo na yung mga vaccine na hindi ginamit sa tao. Bakit? Oversight committee para hindi na po maulit. 8 lang. Hindi. 11 billion divided by 125 million, 8 lang. Hindi naman. 8 ka. Oh. Yung 125, ang tagal nyong inimbestigahan. Ito po, 11 billion worth. Nasira po to ha. Yung 125, wala kayo. Nagamit po yan. Ayaw nyo lang tanggapin na walang resibo talaga. Sino ba nagpauso niya Mary Grace na yan? Kayo lang nagpauso niyan. Bakit ito ayaw nyo imbestigahan? Nasayang, nasira. Gumastos tayo ng 88 times nang iniimbestigahan nyo kay BP Sara. 88 times. Dapat 88 times din nagalit yung ano. Dapat 88 times din na higpit yung ginawa nyo. Hindi eh. Kahit isang araw, ayaw nyong pag-usapan to. Ilang buwan na yun? Ilang buwan nang pinag-uusapan nyo yung confidential fund? Taon na. Hindi nyo ba pag-uusapan man lang yung 11 billion na nasirang gamot? Na flinag ng COA? Yung sinabi ng COA ngayon, walang problema ang OVP, tuloy pa rin kayo. Kanina, meron pa rin yung baklang anong pangalan nito? Yung baklang congressman. At saka to si Asidre. Mary Grace Piatos pa rin ang pinag-uusapan. Asidre. Hindi ka COA. Pagbali-balik ta rin mo naman si Mary Grace Piatos. Tanong ko mga kapatid, kasama ba si Mary Grace Piatos doon sa sinampa ng nila Laila de Lima? Kakaso-kaso ba si Mary Grace Piatos? Nakasama ba yun sa sinampa ni de Lima? Baka hindi naman kasama sa reklamo yan eh. Ikaw lang, Asidre, yung pagmumukha mo lang ang nagre-reklamo dyan. Kita nyo ba itsura ni Asidre? Mayaman, bata, pero ganyan pa rin ang itsura. Piatos ng piatos, may alam ba kayo sa COA? COA na nga nagsabi, wala, malinis. Tama
ang, ang OBP, yung kanilang, mga papeles, okay. Pagdating sa inyo hindi okay, putya, nagbubulahan na tayo niyan. Okay, eto pa isa. Hindi lang po yung 11 billion, eto mas malaki, 219 billion. Oh, eto times 1,000 na 'to. 200 times 1,000 na 'to ng pinag-uusapan natin kay ano, kay VP Sara. Oh, ano sabi rito sa DPWH? COA flags DPWH for delayed 216 billion infra project. 216 pala, hindi pala 209. Wala din naman leeg si Boss Bao. Wala rin akong leeg do'n, wala. Ang gusto lang naman namin, iimbestigahan nyo rin ba yang mga yan? COA na po nagsasabi na may na-flag down nila. Yung OBP nga hindi pa napa-flag down eh. Iniimbestigahan yun eh. Napaka-unfair. You're so unfair. Unfair? Ah. Meron meron pa rin pala nag-update sa believe talaga ako sa ano eh. Believe din ako sa ano. Believe din ako rito sa mga vlogger natin na nariyan. Mabuhay kayo dyan kung may vlogger pa po dyan sa EDSA Shrine. At ang huli po, eto, magsasampa po ng pangalawang impeachment complaint. Ito pong Makabayan Black na pinangungunahan ni Franz Castro and Company. Yan, pangalawang Makabayan Black to endorse second impeachment complaint against Sara. Ngayon pong, okay, bukas po, may petsa pa eh. Tsaka may rally pa sila. May rally, merong petsa, at oras kung kailan sila magsasampa. Ayan. Yan lang po ang ating topic. Pwede na po kayong magtanong, pwede po kayong magbigay ng reaksyon at higit sa lahat, pwede po kayong magpakape. Ang pangit ng viewership natin ngayon, pero okay lang yan. Talagang ganyan ang buhay. Hindi po tayo mananawang magbalita sa inyo. Kap, may account ka pinahubad dito. Buds, nag-aaway si PL at Placido Pilosopo. Suntukan ba? O dakdakan? Bayaan mo sila. Boss Buds tanong, pwede bang mag-file ng unli impeachment? Hindi po. Ang impeachment po na pag-uusapan sa Kongreso, isa-isa lang po. Ngayon, may nag-file po, di ba? Hindi po natin alam kung basta kinakailangan isa lang. It's either pag-iisahin ba nila yan o yung kung sino mauna. Kasi kung may nauna na po, titignan po ng hindi po siguro po pwedeng pag-isahin, no? Titignan ng Secretary General yung nauna. Tapos kung ito po ay mayroong form and substance yung kanilang reklamo, tsaka nila ibibigay sa speaker. Yung speaker naman, ipapasa naman yan sa House Committee on Justice. Tapos, pag pumasa po to pag hindi po ni-reject na House Committee on Justice, tsaka po siya endorse sa plenary,
'Pag sa plenary na po, dito na po magaganap yung magbobotohan sila ng 100 plus, 1/3. 'Pag nakuha po yung 1/3 tsaka po pupunta sa Senado. Eh, Boss Badong, halimbawa, eto ang tanong. Halimbawa, hindi pumasa, sinabi, ng plenary. Kunwari, o dun pa lang sa Justice Committee. Hindi pumasa, sabi, ito ay walang form and substance. Hindi siya pumapasa in form and substance. Rejected. 'Di ba? Ni-reject yung complaint nila De Lima. Entertain ba nila tong yung ay diyan ako hindi sigurado eh. Basta ang kinakailangan lang po nilang entertain, isang impeachment lang po sa loob ng 1 taon. Okay? So, ibig sabihin po, pag na-reject po yung kay De Lima, hindi na po pwedeng isalang na naman. Ano yan? Unli? Salang sila na salang? Hindi na po ganun yun. Nagurgur ba ako? Hindi naman.